Nasisiraan ka na ba ng bait? Sabi ni Kenneth. Natigilan si Shaira. Parang kahit siya ay nagulat sa sinabi niya. Pero sa sandaling pag-iisip niya ay nakumbinsi uli siya na maganda ang ideya niya. It's bold and it's daring. Kapag ginawa mo iyon ay tiyak na mag-iibang impresyon ni Sheena sa iyo. It just might be the spark that would ignite her interest in you. Nakatingin lang sa kanya si Kenneth. Napapangiwi ito. You're serious? Pahayag nito. Ano ba sa palagay mo? Of course, I'm serious. This is your chance, Kenneth. Seize the moment. Sinalat nito ang noo niya pagkatapos ay ang leeg niya. Hindi ka naman mainit. Bakit para nagdedeliryo ka? Anito. Pinalo niya ang kamay nito. Puro kakalukohan. Be serious because I am. Habang ipinipilit niya ang ideya niya rito, lalo siyang nakukumbinse na tama iyon. Shaira, you don't mean that. Parang ayaw pa rin maniwala nito. Ano ka ba? Heto nga tinutulungan ka na ng pagkakataon. Ikaw pa umaayaw riyan? Gusto mo ba talaga si Sheena o nagkukunwari ka lang? Baka hanggang salita lang yung mga sinasabi mo na love of your life mo siya. Hindi Pues, patunayan mo. By kidnapping her? Kalubosong aabutin ko riyan. Siguradong lagot din ako sa mga magulang mo. Akong bahala sa kanila. Boto naman sila sa'yo Kaysa naman dun siya mapunta sa kulugong BF niya na unang tingin ko palang dudang-duda na ako sa Kara. Isn't that a bit too drastic? Desperate times call for desperate measures. Katuwiran niya. Heto na nga ang chance sa mga impress si Sheena. Giit niya. Dapat nga dati mo pang ginawa. By kidnapping her, hindi yata impressive yun. Impressive kaya yun. It's a dramatic gesture and very romantic. Giit niya. At kapag nakidnap ko na siya, paano na? Painumin ko siya ng mga magic formula na magpapa-inlove sa kanya sa akin, ganon? Anito. Nakakainis ka naman Paghimotok niya. Buksan mo nga sandali ang imahinasyon mo. Hayo na, nasa island na kayo. Kayong dalawa lang ang nandun. She is your captive audience. Impress mo na siya ng kabaitan mo, ng cooking skills mo, ng sweetness mo, ng kung anong pwedeng magpa-impress sa kanya. Basta bawal lang ang hanky-panky. Lagot ka kapag gumawa ka nun. The thing is, she'd be better with you. Alone. That plus that romantic, bold thing you did might just do the trick. Posible rin na kamuhian niya ako habang buhay at hindi na niya ako pansinin kahit kailan. Ako magpapaliwanag sa kanya kung sakali mang hindi umubra ang plano natin. At kung hindi pa rin siya may love sa'yo, so what? Halos ganun na nga niya. Di naman din mangyayari yun Hindi ka nga pinapansin. Hanggang hi and hello lang naman. Kontento ka na ron? Tinaasan niya ito ng isang kilay. Ang sakit mo naman magsalita. Anito. The truth hurts. Shaira, alam mo, baliw ka. Noon ko pa alam yun. Sabi niya. Ano, gagawin mo ba o hindi? Hindi. What you're suggesting is illegal. Hi Kenneth, wala ka ng pag-asa. You're far too nice. It is making you look like a wimp. Natigilan ito. Parang naging kasing dilim ng kalangitang nagbabadya ng bagyo ang anyo nito. Don't say that. Kapag kwani sabi nito. Si Shaira man ay natigilan. Sa tagal na nilang magkaibigan ay noon lang yata niya nakitang naging ganon ang itsura nito. At noon lang siya ginamitan nito ng ganong tono. She felt a thrill rush through her. Nawari niya, iyon siguro ang spark na tinutukoy ng kakambal niya. And she realized he had potential after all. Nakakainis lang na ayaw nitong makinig sa kanya. Read the signs, my friend, sabi niya rito.
Gaano katagal ka na bang may huge crush kay Sheila? And despite my best friend efforts, ayaw ka niyang pansinin. Mukhang sa'yo na kailangan manggaling ang effort at hindi sapat yung pabigay-bigay ng bulaklak, stuffed toys at tsokolate. Masyado nang gasgas ang ganoong taktika sa panliligaw. Do something bold and daring, and something she doesn't think you're capable of. My goodness naman. Makinig ka na sa akin. You could lose her to a guy who is far less deserving of her than you are. And what's worse, you know you didn't do anything to stop it from happening. Sayang na sayang. This is my twin sister we're talking about. Alam ko kung paano maandar ang utak ng isang yun. Come on, where's your sense of adventure? Kaya naman nating gawin ito. Bakit ayaw mo? At the very least, it's an experience we can reminisce about when we're old and gray. I don't go around kidnapping people just to make them like me. Hay, nagbuntong hininga at itinaas niya ang dalawang kamay niya. I give up. Bahala ka? Pabagsak na ibinaba ni Kenneth ang lata ng coke sa railing ng balkon. Habang nakatayo siya roon at nakatunghay sa madilim na bakuran, ay parang umaalingaw sa pandinig niya ang sinabi ni Shaira. Hi Kenneth, wala ka ng pag-asa. You're far too nice. It is making you look like a wimp. I am not a wimp, bulalas niya sa kawalan. Just chicken perhaps, kantsaw ng kanyang isip. Naihilamos niya ang palad niya sa kanyang mukha. He grew up always doing the right thing. Palaki siya ng lola niya dahil noong kinder pa lang siya ay namatay sa komplikasyon sa pagbubuntis sa kapatid niya ang mami niya. Masyado yatang nalungkot ang daddy niya sa pagkawala ng kanyang ina kaya nagmadali itong mag-asawa uli. The marriage didn't work out at mula noon ay naging palikero na lang ang daddy niya. Lagi rin itong wala. Kung hindi negosyo ang dahilan ay pleasure tips naman. Sa isa sa mga trips na iyon ay inabot ito ng disgrasya. Kaya ang lola Patsy na niya ang naging gabay niya. She taught him to be nice. Huwag daw siyang gumaya sa mga pinsan niya na puro kalokohan ang nalalaman. At sa mga pagkakataong lumalabag siya sa patakaran nito, ang parusa nito ay ang pagpapamalas nito na matinding disappointment sa kanya. He loved her grandma so her form of punishment hurt more than if she simply spanked or scolded him. What am I going to do, Grandma? Natagpuan niya na kinakausap niya ito sa kanyang isipan at bigla niyang naihiling na sana'y naroon pa ito. Baka sakaling may maipayo ito sa kanya. But she died almost 5 years ago. Napailing siya nang maalala niya ang mga pinagsasabi ni Shaira. Napapakakaiba ng mungkahin nito. Lukaret kasi ang isang yun. But she was a lovable lukaret as far as he was concerned. Sa dami ng mga babaeng nakilala niya ay ito lang ang komportable siya. Kaya nga masakit sa kalooban niya ang sinabi nito. Alam niyang hindi ito nagsisinungaling at walang mali siya sa pagsasabi nito ng bagay na iyon. Naglaro sa diwa niya si Sheena. Hindi niya alam kung bakit patay na patay siya rito. Maybe it was because she seemed so unreachable. Or maybe it was because she was the kind of woman any man would be dying to have. Ewan niya, basta lang. Kailan ba naipaliwanag ng maayos sa mga ganoong bagay? Hindi rin niya malaman kung bakit hindi na siya makadiskarte ng maayos dito. Medyo torpe siya. Inaamin naman niya iyon. Pero nasosobrahan niyon kapag si Sheena na ang nakaharap niya. But the real question was, how far was he willing to go for what he felt for her? Hanggang panaginip lang ba siya? Hanggang salita lang? You could lose her to a guy who is far less deserving of her than you are. And what's worse, you know you didn't do anything to stop it from happening. Sayang na sayang. Sinabi rin iyon sa kanya ni Shaira kanina. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Kanina pang nangangaba ng tainga ni Shaira.
Nasa patio si Sheena. May kausap ito sa cellphone nito at nahihinuha niya na si Denver iyon. Of course I love you, anito. And I would love to have baby with you. Muntik na siyang mapasugod sa labas para batukan ng kakambal niya. Nagpigil lang siya. But that should wait till we get married, right? Oh, bakit parang natigilan ka? Dahil numero 1 gagong kausap mo. Sa loob-loob niya. Oh, I see. Of course, naiintindihan ko naman yon. Pinaghahandaan talaga ang pag-aasawa. But it would be so great, right? I mean, us, being husband and wife. Natahimik ito sandali. Hoy, walang ganyanan. Ayoko mag-anak ng walang ama. Halos mahimatay siya sa narinig. Ano bang iminumungkahi ng pesting lalaking iyon sa kapatid niya? Nagsimula siyang kabahan ng matindi. Nag-iisip naman siguro ang kapatid niya. Ang kaso, nangingibabaw lagi rito ang udyok ng puso. Hindi niya alam ang motibo ni Denver na iyon, pero tiyak niya hindi matino iyon. She loved her sister with all her heart, and she would do everything she could to protect her, even from herself. Matanda lang siya rito ng halos 2 minuto pero ramdam niya ang pagiging ate rito. Naalala niya noong mga bata pa sila ay naging masasakitin si Sheena. Hindi pa di umano gaano ka-develop ang immune system nito kaya maya't maya itong ginugupo ng karamdaman. Ilang beses nga itong na-ospital at naging kritikal ang lagay. Dahil doon ay alagang-alaga ito ng mommy at daddy niya. Kahit siya ay natutong magpasensya na hindi siya ganoong nagpag-uukulan ng atensyon ng mga magulang nila. Nakagawian na niya ang magbigay sa kakambal. And she really didn't mind. Masaya naman siya sa kung anong mayroon siya. Mabuti na lang at sa paglaki nito ay nag-mature na rin ang immune system nito at naging malakas ang resistensya nito. Alagang-alaga ito ng mga magulang nila. Pagkatapos ngayon, nanganganib itong mapariwara ng dahil sa visit na Denver na iyon. Gigil na gigil tuloy siya sa lalaki. Oh, how long would you be gone? Tanong ng kapatid niya sa kausap nito. 1 week? Ang tagal naman. Sana nga 200 years na lang. Sa loob niya. At kailan ka mong alis mo? Day after tomorrow? Oh, well, iniwan na niya ang pinagkukublihan niya at tumuloy na siya sa kwarto niya. Agad niyang pinindot ang numero ni Kenneth. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.